Mga kababayan, ngayong pong linggo ay ang National Correctional Consciousness Week. Ito'y para sa isang mahalagang inisyatiba na nakatuon sa pagpapataas ng kamalayan patungkol sa papel ng mga kulungan sa pagsusulong ng rehabilitasyon o reformation ng mga inmates. Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay isang programa ng Bureau of Jail Management and Penology na malaki ang naitutulong sa kanila. Ito po ay knowledge and skill-based project ng Harmonizing Opportunities and Possibilities for Empowerment o yung tinatawag na The Hope Project. At para bigyan tayo ng iba pang detalye tungkol dyan ay makakapanayam natin si Major Arias Villester ng Lipas City Jail. Major Arias, magandang umaga po. Welcome sa RSP. Good morning, Major. Magandang umaga at maulang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig ng inyong radyo. Alright, Major, ano po ba itong Hope Project, Sir Aris, at paano ito nakakatulong sa ating mga PDLs? Well, ito pong The Hope Project was initially created when I was in General Trias City Jail, but it was originally, we call it the Hope, we call it Sponsor a Release Program. So when I was in General Trias, the mayor there gusto niya na parang syempre may identity yung General Trias. Ginawa po namin yung The Hope Project. So yung Hope Project, ito po ay nag-i-aim na magbigay ng financial aid doon sa mga PDLs natin na walang kakayanan pong magbayad ng kanilang mga bail or mga fines, at ina-assist din natin sila sa medical through the sales po ng ating mga livelihood artworks na gawa po ng mga PDLs natin. Alright, Major Arias, tanong lang po namin, ano po yung mga artworks na ginagawa nila at nasaan po yung, or nasa magkano yung price range nitong mga artworks na ito? Well, yung mga artworks po na we call it world-class na mga artworks na gawa po ng mga PDLs ay nag-range po siya ng 500 to 5,000 and it can go up to 25,000. Kasi meron po siyang advocacy na sinusunod. In every 10,000 worth kasi ng accumulated sales ay makapagpalaya tayo ng deserving at qualified na PDL po. Okay, well, Major, paano niyo po pinipili yung mga PDLs na magpa-participate at may background po ba o qualification na kinakailangan? Yung mga nagpa-participate ay actually lahat naman nagbe-benefit, pero yung mga nagpa-participate sa The Hope Project, yun yung may mga talent sa pagpinta, may mga art backgrounds, at with the help actually ng UST College of Fine Arts and Design, ito po, nagkakaroon kami ng agreement na tuturuan po nila yung aming livelihood officer para naman ituro ito sa mga PDLs na nasa jails. Ang aim po namin dito ay maturuan lahat sa Calabarzon jails. Nag-start na po kami sa Cavite, and then katatapos lang namin sa Laguna and Batangas. And ang last na province namin na tuturuan po ng UST, College of Fine Arts and Design, is yung Rizal naman at Calabarzon. So, itong project na ito ay nakapagpalaya na ng 120 na mga qualified and deserving PDLs dito sa Lipas City Jail. And that's around 500 accumulated na mga 500 na mga PDLs from other jails na napuntahan ko na nakapag-establish din ako nitong Hope Project. Alright, Major Arias, bali linawin na natin, nabanggit nyo kanina yung mga fine arts student, na maganda po na naibabalik natin yung mga passion nila na nandiyan sa mga nasa piitan. Pero paano po yung mga walang experience, yung mga interesado po, pero gustong sumali? Meron po ba tayong mga program o mga training para dito? Well, number one po kasi, dapat meron talaga silang background sa art. Like yung tattoo artist natin dito ay yun ang nagtipinta. Or kung sila po ay mga mason sa labas or karpintero, ayun, may mga tawag dito. May mga i-invite po tayo na mga TESDA personnel na nagtuturo sa kanila. Since ngayon po ay
pwede naman namin gawin ito online. Nagagawa namin yung pagturo sa kanila sa pamamagitan po ng other agencies. Okay, Major Aris, alam na po natin na heavily congested o siksikan na po yung ating mga piitan. May nakapag-bail na po ba sa tulong na rin ng Hope Project? Yes po, as I have said, sa mga jails po na napuntahan natin, when I was in Tagaytay, yung natulungan po natin ay nasa 250. When I was in Naik naman, 100 na PDLs yung napalaya natin at na-assist. In General Trias, nasa 150. At dito nga sa Lipa, 120. So, with the list po ng mga napalaya at na-assist natin, medyo marami-rami na rin siya sa tulong po ng The Hope Project. Very malaking tulong po sa mga kababayan natin na nakakulong na walang-wala po talagang pambayad. Major Aris, ito po, saan natin ibinibenta itong mga artworks na ito? Nagsasagawa ba tayo ng mga public exhibit, yung mga artworks na ginagawa ng mga PDLs natin na miyembro ng Hope Project? Well, yung exhibit po natin na ginagawa ay meron po dito sa amin sa Lipa City Jail, meron po kaming art gallery that anybody who is interested can actually go. Pwede kayong mag-purchase dito. Right now din, mayroon tayong exhibit sa Manila Clock Tower in Manila, sa Manila City Hall. And also in Cattleya in Makati, yung Cattleya condominium owned by a very good friend, Ralph Joseph. And sa isa pong restaurant in Silang Cavite called the Chavez Estate. So ito ay isa sa ilan lamang po sa mga exhibit area namin. Nagkakandak kami sa mga malls para magkaroon po talaga ng awareness na itong mga PDLs natin ay meron talaga silang nagagawa and world class pa. Ito yung siguro contribution ng mga PDLs natin in celebration po dito sa aming National Correctional Consciousness Week. Well, tama si Major Aris Joshua. Nakailang beses na rin kaming nakapag-feature dito niyan ng mga likhang pinta ng mga PDLs. Napakaganda talaga. Pero, well, Major, ano po yung inyong vision sa Project Hope? May plano po ba na palawakin pa ang proyektong ito para mas marami pang maabot ng mga PDLs? Actually, that's the plan and really my vision na magkaroon ng The Hope Project, hindi lang sa mga deals na mapupuntahan ko kung saan ako ma-assign, kundi po sa lahat po ng jail sa buong Pilipinas. When I was in Singapore, meron silang tinatawag po doon na the Yellow Ribbon Foundation, kung saan sa pagpasok pa lang ng PDL sa loob ng kulungan hanggang paglaya, nakatutok itong NGO na ito or isang foundation kung saan hanggang paglaya bibigyan sila ng trabaho. So my vision really is to have this nationwide para tutok lang ito sa mga PDLs na siyempre yung walang-wala sa buhay, marami kasi tayong, Audrey, na nakakulong sa mga jails na they stayed more than ilang years kasi nga hindi sila makabayad ng kanilang bail or mga fines na mababa lang naman. So, yung aim ng The Hope Project is to really assist them para makalaya po sila at makatulong na rin mag-decongest ng mga jails. Alright, sana magtuloy-tuloy at marami pang matulungan ng proyekto ito. Muli, maraming salamat po, Major Aris. Napakaganda po ng inyong programa at for sure ay malaking tulong po ito sa persons deprived of liberty. Sana po ay mas marami pa kayong matulungan sa ating bansa. And sigurado po kami na itong proyekto na ito ay isang malaking hakbang at inisyatibo para sa mga kababayan natin na nakakulong na kahit nasa piitan sila ay nararamdaman nila yung malasakit ng pamahalaan.